Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Huwag kang magmumura. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon po. Nag-iimbita na po para sa ating Your Honor, please, dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat, wherever you are. Sana po, samahan ninyo kami. Ngayong gabi sa ating Your Honor, please, alas 8 hanggang alas 10. Today is June 9. Napakatulin po ng panahon. Malapit na pong inaugurasyon ng ating incoming President.
And pero alam po ninyo, nababalot po tayo ng mga krisis sa mga panahon na ito. And this is what we are going to talk about dito po sa ating Your Honor, please, sa gabi ito. At imbitado na po kayo. Pagsamahan po natin talakayan ng mga issues. At hanggat maaari, pagsamahan din po natin, ihanap po ng mga solusyon. Ito mga problema na bumabalot po sa ating buhay. Pero bago ang lahat, nais ko pong ibalita alam na po ninyo that starting today, 10 pesos na po ang minimum wage. And then, anong minimum wage? Minimum fare sa mga PUJs. Pero, yan po sa first 4 kilometers po lamang. Hindi po doon sa succeeding kilometers po. So, 1 peso increase in the transport fare. Noong araw, akala ko napakalingkit ito. Pero kung susumahin natin at gamitan po natin ng mathematics, pwede rin pala makakasapat ito sa ating mga drivers. Huwag lamang magre-reklamo mga commuters. Huwag lamang magre-reklamo. Mahihiya mga drivers na maningil. Dapat bigyan po natin ng kaluwagan ng konti ang ating mga drivers po. Alam po ninyo, itong 1 peso, akala ko nga po nung araw, napakalinggit. Pero kung tutuusin natin, if you have a jeepney, or kayo po ang nagmamaneho ng isang jeepney, hindi ko lamang po alam kung gaano karaming pasahero ang naisasakay po sa loob po ng isang araw. Would you have any knowledge of this? Meron po ba kayong alam kung gaano karaming pasahero ang naisasakay ng isang jeepney sa buong maghapon na pamamasada? Do you think meron pong 200? Itong biyahe po ng monumento papuntang Baclaran, halimbawa, gaano katagal nararating ng isang jeep na pumapasada from monumento to Baclaran at Baclaran to monumento? Ilang oras po kaya ang biyahe niyan? Yan, papunta at pabalik. So, ilang beses po yan na nangyayari for a single jeepney driver po sa buong maghapon. Do you have any idea? Nakakailang biyahe po. Nakakailang balik po yung isang jeep from monumento to Baclaran sa loob po ng isang araw. At kung titignan natin, gaano karami pong pasahero ang naisasakay po sa loob ng isang araw. Kasi kung makikita natin yan at kung malalaman natin ang data tungkol dyan, malalaman natin kaagad magkano ba ang maibibigay ng 1 piso na dagdag pasahe. Yan. Di ba? Makukuha natin Pagpalagay na natin, ito'y speculation lamang 200 passengers a day. Is that possible? Para sa isang jeep, 200 passengers. Pabalik-balik monumento, Baclaran, monumento. Bawat biyahe po niyan, hindi ko alam kung gaano karaming beses pagpabalik-balik monumento sa monumento Baclaran or Baclaran monumento. Hindi ko alam kung gaano karami. Maybe 4, 5, 6, 7. Hindi ko alam kung gaano pasahero na isasakay nito. But granting that he has 200 passengers a day, that means 200 pesos increase in his income. 200 pesos din po ang income niyan. Additional income for the driver. Malaki po bang nawala sa mga computers with 1 peso? Meron pong sumasakay ng jeep kanina na panood ko po sa television ito
Ang sabi niya, malaking bagay din po yung 1 piso ho sa amin. Eh ako ho, 4 na beses po ako sumasakay sa jeep. That is 4 pesos for me. Sabi po niya. Sabi po niya. 4 pesos po para sa akin yan. Eh sa mga panahon na ito, mga kababayan, pinagtatalon niya yung piso, di ba? 4 pesos pa. Eh di malaking bagay na ngaran. Eh sabi ho ng gobyerno, na-increasehan ka naman ng wage, minimum wage eh. Pero hindi po yan pinag-uusapan no dito kasi napakalingkid din po yan. Parang piso din po. What I'm trying to say here, my friends, mga kababayan, itong 1 peso increase in the fare, palagay ko, tama lamang ho ito na ibinigay na ng LTFRB. Tama lamang ho na ibinigay na. Kung kinakailangan mas mataas, I don't know. Sa ngayon ho, hindi ko na alam kung kailangan mas mataas. Pero sabi po ng mga jeepney drivers, ang hinihingi po namin 5 pesos hanggang 6 pesos po eh. Ang ibinibigay lamang po nyo 1 peso eh. Yan. Pero kung tutusin, ano po ba ang dapat? Yan o. Ano po ba ang dapat? Now we go to the basics ho, mga kababayan. Tingnan na natin ito ha. Tingnan na natin. Now that we are in crisis, kasi alam ko ho, nasa krisis po tayo eh. Tumataas ang presyo ng oil products. Okay? Walang pagtato ito. Wala pang pagbaba. Tumataas na rin po ang presyo ng mga bilihin. Everybody is affected here. Di ba? Everybody. No exemptions po dito, mga kababayan. Yung kanilang nararamdaman na sakit po sa katawan, sakit sa bulsa, and so on and so forth, will depend on how much yung earning po ng individual. Yung mga nandyan po sa Ayala Heights, eh baka hindi po nila nararamdaman pa ang kirot ng mga pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Pero yung nandyan po sa Tondo, Manila, yung nandyan po sa Payatas, eh talagang damang-dama na po nila ito. Ngayon, tanungin natin ngayon, now that we are in crisis, what should the government do? Or what should we do as a people? Mga kababayan, ano po ba ang dapat po natin gawin para maibsan ito? Let us take a look at the possibilities. Ito, mungkahi ng mga economic managers, mungkahi ng mga businessmen, mungkahi ng mga workers, and so on and so forth. Nandiyan na po eh. Marami pong lumilitaw na mga solusyon daw po. Nandiyan na po yung lower the income, lower the taxes on oil products. Excise tax, ano po ba yung VAT, and so on. Ano po ba yung mas malaki? Meron pong mas malaki na gustong patigil muna ng ating pamahalaan. Economic managers say, don't touch that. Huwag ninyong gagalawin yan. Kasi pagka ginalaw ninyo, apektado ang gobyerno natin. Hindi makakagalaw. Wala tayong panustos sa sweldo ng mga manggagawa. Naku, patay na. Ito na po yung problema ho natin. In the meantime, kung hindi po natin susolusyonan ho ito, mananatiling mamamatay sa gutom ang taong bayan. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Di ba? So katulad po ng ginawa ng LTFRB, alam po ninyo, ang ganda ng katwiran po ng LTFRB para napaka-honest naman ho, na nakita ho nila yung pakiramdam ng mga maralita, lalong-lalo na mga drivers. So, ang sabi po ng LTFRB, it is our mandate. It is our mandate and duty to judiciously balance the economic viability of the industry versus the welfare of the riding public. So binalanse ho nila yung pangangailangan
ng industriya, transport industry, at ganoon din po yung pangangailangan po ng mga commuter, yung riding public. Kung ganito po kaya ang gagawin ng ating pamahalaan sa buwis, pwede po ba kaya? Kung hindi man po tanggalin po enteramente, no? Yung 12% VAT, excise tax, and so on and so forth, ng mga oil products, ano kaya kung bawasan lang muna ito? Para hinga-hinga naman ng konti ang ating ekonomiya, ang ating mga kababayan. Pwede, ito kaya posible. Balancing the needs of the industry, which is the government and the people. Ito na po yung mga maralita. Bakit ayaw pong gumalaw ang ating pamahalaan? Nakikita po ba ninyo yung punto de vista ni Tata Ben? Kung hindi po matatanggal enteramente yung excise tax o kayo ad valorem, whatever, yung value-added tax, meron pa isa ho doon sa all products ho. Kung hindi po matanggal ho yung ipinatong ho na buwis sa mga oil products, kung magbawas lamang po siguro ng porsyento, di ba? Hindi naman po lahat para hindi ma-paralyze ang ating gobyerno. Will that be possible? Could it be done? Sa tingin ho ninyo, mga nanonood ho ngayon, mga kababayan ho natin, yung mga avid fans ho ng broad streamcast communicators, hindi po ba kaya tama lamang ho na magbawas muna sa mga sinisingil na buwis ng ating pamahalaan until such time po that we can follow yung advice ni Secretary Bon Lopez po ng DTI sa incoming Secretary ng Department of Trade and Industry. Ang sabi ni Lopez po, Arthur, sabi niya kay Mr. Pascual, encourage yung mga local producers po natin to produce more. Halimbawa, yung mga nag-aalaga ng manok, nagpapaitlog, yan, encourage them to produce more para bumaba po ang presyo ng mga bilihin. Yung mga nagproduce ng bigas, ano po bang dapat po natin gagawin dito? Maaring hindi pa po natin magagawa yung plano po ng DAR, Department of Agrarian Reform. Hindi ko alam ho kung bakit DAR, Department of Agrarian Reform, ang nagpapanukalan na po ng mga ganito sa agrikultura. But of course, they are in the agriculture industry too. But trabaho po ito ng DAG, Department of Agriculture. So ano po bang dapat gawin ho sa mga magsasaka ho natin? Ang sabi po ng DAR, sa ngayon, yung incoming secretary ng DAR, napakaganda ho yung plano ni Mr. Cruz. Mr. Cruz ba yan? Bernie Cruz. Yung bang pagsama-samahin po niya, yung mga farm lots ng mga magsasaka. Hindi ko alam kung paano niya gagawin ito. Gagawin po parang isang kooperatiba na ho. Malawak ko ito. Ektaryang mga lupain. At pagkatapos dito bubuhusan po nila ng pondo. Ang ganda-ganda ho. Di ba? Pero, merong pondo kaya? Pupuntahan ho kaya ito? Mangyayari po kaya ito? There has to be a sense of seriousness on the part of the government to really look into the matter of local production ho, mga kababayan. At this point in time, where there is crisis, dapat pagtuunan na po natin ng pansin ang pagsasagawa ng mga pamamaraan para yung mga pangangailangan po natin mga Pinoy ay mabigyan ng sapat na supply
instead of us relying on imported products. Other countries na nag-e-export po sa atin ng kanilang mga produkto are also suffering the same crisis po. And it will come to pass, sila mismo ay titigil ho sa pag-export. Tayo naman, wala nang import. So magre-rely na po tayo sa local production natin. Pero kung hindi naman po natin gagalawin ang ating potential, yung ating lakas, na magtanim ng palay, magparami po ng itlog ng manok, magparami ng manok mismo, magparami po ng baboy na kakainin natin, kakatayin natin. Wala ho mangyayari talaga. Di ba? So I think this crisis is bringing the Filipinos together, especially now na meron tayong incoming president na bago, 31 million po ang bumoto sa kanya. Trusted by the Filipino people more than any elected president for that matter. Mga kababayan. Di ba? I hope the incoming president, will really, really focus his attention dito po sa crisis na dinaranas po natin ngayon. Be it agricultural, be it trade, halos lahat po konektado ng mga ito. Kailangan dito yung matalim na pag-iisip ng isang pinuno ang gagamitin po natin dito. We might have an array of good people, especially economic managers. Matatalino mga ito, mga ekonomista. Meron nga po tayong isang expert sa security and defense, Carlita Carlos, mga kababayan. Nakuha na po ng ating Pangulong Marcos, si Professor Carlos ng UP. We may have people like them in the government. Pero ang pinuno natin hindi makapag-focus. Medyo mahirap-hirap ito. But ako po'y nagtitiwala na I think our president is in the right direction at the moment. Parang alam naman po dyan kanyang gagawin. Kasi mga tama naman ang kanyang mga appointees. Sinasang-ayon na naman po ng taong bayan ang mga appointees ni Pangulong Marcos po. Di ba? Marami po sa kanila ang talagang expert on their own field. Kanya, may pag-asa ito. May pag-asa. Ang atin lamang po, Filipinos who voted for BBM and even those who did not vote for him must come together. Forget politics muna at tignan natin ano ang magagawa po natin, sama-samahan po gagawin para may ligtas ang ating bansa, may ligtas ang ating mga sarili sa crisis na ito. Ba't hindi ito, mga kababayan? Economists say, wala po silang nakikita na bababa po ang inflation. In other words, they see a bad future for the world, sa buong mundo, mga kababayan, because this food crisis is not only happening in the Philippines, it is happening elsewhere. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa po palubugin ang Russia Sila ang nagsimula ng krisis na ito sa mundo. Dapat po pagtulong-tulungan na po ng mga mapapayapang mga bansa. Tapusin na po yung gyera dyan sa Ukraine sapagkat yan po ang nagdudulot ng perwisyo ito sa buong mundo. Russia is the source of all this evil that is happening in the world today. Pero nagtataka po ako bakit pinababayaan pa ng mga nagkakaisa mga bansa na magpatuloy po ang Russia sa kanyang ginawang pambubombo sa Ukraine. Kawawa po ang mga tao doon. Talagang walang awa walang habas Using all kinds of bombs talagang pinababagsak po sa bansang Ukraine. Kawawa. This is not only affecting
the entire nation of Ukraine, no? It has spread to the whole world, no? Kanya ito krisis pati dito sa bansang Pilipinas, nararamdaman na po natin. So lahat po tayo dapat po hindi lamang po gumalaw. No? Kailangan po mag-isip-isip din po tayo, mga pamamaraan to save our own selves. No? No? Magsisikap-sikap po tayo. Ho? Kailangan magsikap po tayo mabuti. No? Let us try to discover ways to save our own selves. No? And in the process, save your neighbor, save your friends. So, this is the time for everybody to help each other. We are in crisis. Itong problema ho natin will not fade away in a matter of hours or days. Medyo magtatagal pa po ito sa atin. Kanya dapat lamang po siguro hahanap po tayo mga pamamaraan para hindi masyadong ang impact dito sa buhay po natin nakakaiba. Okay? So, yung presyo po, yung transport fares natin starts today already. Hayaan na po ninyo yung mga drivers natin na maningil ng ₱1, dagdag na ₱1 kahit wala pa po yung tinatawag ng matrix sa kanila. Oh? Natatakot po yung mga drivers ko at wala pang matrix na magagaling sa LTFRB. Hindi po sila makasingil. Pero every day na sila po ay pumapasada, naghihirap na po ang sikmura po nila. Hindi lamang po yung driver, kung hindi po pati yung kanyang pamilya. Pahintulutan na po natin sila na maningil po ng ₱1. 10 pesos is the minimum transport fare. Sa ngayon, wala na pong dagdag yan muna. Until the LTFRB will come up with a new scheme in the future, hopefully, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Okay? Ricky Tisoy is already watching ho. Ang dami na pong mga ipinost dito sa atin. Mercy Ong, let me see, lahat naman po tayo naghihirap. Mas mahirap yung walang trabaho. O nga po, o nga po. Marami na palang nakawala. Okay. Eto ho, mga babatiin natin. Good evening po, Kuya Ben Paipon. Ma'am Lynn, stay safe po. God bless po lagi. Lagi po mag-iingat. Chinsha Buste, good evening po, Sir Ben and Ma'am Lynn. At sa buong BSC family. Gayon din po sa lahat ng inyong mga viewers. Good evening po, Ma'am Chinsha. Good evening. A shout out po kay Wilfredo Agustino. Andon po siya sa bahay ng Congresswoman. Sana ingat siya sa pag-uwi. Aba, nakakuha na ba siya ng girlfriend? Mercy yung. Good evening po, Mr. Wilfredo Agustino. Felisa Malibiran, good evening po, Sir Ben Paipon. Stay safe po. Ganon din po sa inyo. Ganon din po sa Sarah family, Ma'am Jean. Good evening. At least, ayos na ba yung internet po ninyo dyan? Ayos na? Good. Patas Balita is watching. Good evening, Patas. 24 ang laman ng jeep. Depende po sa layo. O nga po. 24. 12-12. O 10-10. Medyo mahaba-haba na o yan. Dalawa sa harap. 10-10. Sa 22 lang o yun. Anyway, ang sinasabi ko lamang ho dito kung yan na nga po. Halimbawa, 24, one way, 28. Pero hindi lang naman po yun ang kasi marami pong sumasakay, bumababa, sumasakay. Depende nga po sa layo, sabi nga ni Ma'am Mercy. Kaya siguro 200 passengers a day. Di ba? Kaya ho ng isang jeepney driver. Pero baka meron po kayong kakilala ho dyan
na jeepney driver, pakitanong nga po ninyo, gaano po ba, nabibilang po ba ninyo, pasahero ninyo, sa araw-araw na pamamasada, para malaman nun natin, kasya po ba yung 1 peso na dagdag sa pasahe para sa kanila, ha? Okay? Blet Balyon is watching. Junior Dal, ganun din po, magandang gabi. Good morning, bro, and all of the viewers. Meron po siyam, so bale 18. Malaki rin kita po nila. Ang kawawa, mga pasahero, maglalakad na lang po. Hindi rin po eh. Kasi yung mga pasahero natin, may sweldo ang mga yan eh. May kita rin po yung mga yan. Hindi po pwede wala silang kita. Well, there are some na talagang binibigyan po ng pamasahe, pero may nagbibigay po sa kanila. Yung 1 peso na idagdag po nila sa 9 pesos, eh, maliit po yun eh. Sa totoo lamang mga kababayan, I don't think it will affect them. Maliban lamang po, kung katulad po ng isang pasahero, 5 beses po siyang mag-jeep sa loob po ng isang araw, 5 piso po din yan. Pambili din po ng butterball yan. Pero, it does not really affect. In big terms, hindi po malakas ang impact po yung 1 peso o 5 pesos na mawawala po sa isang commuter. Hindi katulad po ng isang driver, pag uwi po niya, 200 piso lamang po ang kanyang uwi. Eh, mababa po sa minimum wage po yan. Hindi po magkakasya sa isang pamilya ng 5 katao. Yan. Kanya kinakailangan, dagdagan pa po natin. Yung 1 peso nga po, maliit pa po eh. Pero, nakakadagdag na po sa kikitain po ng driver, makakatulong na po sa kanya. Kanya, sa akin pagtutuos lamang let us try to understand the drivers now. Hindi bali po sana kung yung ayuda nilang naipapangako ng gobyerno natin ay nakakarating sa kanila. Hindi naman po lahat ng mga drivers natin nabibigyan po ng may ayuda At kung may ayuda man po minsan lamang sa isang taon. How much is 5,000 pesos in terms of today's crisis mga kababayan? Gaano katagal tumatagal ang 5,000? Minsan lamang po makatanggap ang driver. Pero kung tuloy-tuloy po ang ayuda at kaya po ng gobyerno, well and good. Hindi na kinakailangan na magtaas pa po ng presyo ng transport fares. Hindi na Kaya pala ng gobyerno, pero hindi nga po kinakaya. Hindi po kinakaya. Pero sa tingin po ba niyo, talaga bang hindi kaya ng gobyerno natin? Anyway, Junior Dal, magandang gabi po. Lino Henova is watching. Insan, good evening. Lahat naman po tayo naghihirap. Mas mahirap yung walang trabaho. Yung mga drivers nga po, pagka hindi natin sinakluluhan ng mga ito, mawawalan po sila ng trabaho, di ba? At kawawa din po ang mga commuters pagka wala na silang masakyan, pagka hindi po natin binigyan ng ayuda ang ating mga drivers. Kanya po, kailangan hindi matigil ang kanilang mga pamamasada. Rita Lebeco Javier is watching. Sana yung mga bagong nanonood po sa atin, kung marapatin po ninyo, hihingi ng pabor si Tata Ben, i-like and follow po ninyo itong page po natin, Broad Streamcast Communicators. Like, share, and follow para mapapanood din po ng ibang mga kababayan natin. Marami po kaming programa dito sa Broad Streamcast Communicators. Magsimula sa umaga hanggang po sa gabi. Parang radio station na rin po ito. Okay? Ricky Tusoy watching pre. Good evening, my friend. Ganon din si Jimmy Toplano. Padre, magandang gabi sa iyo. Huwag mong aawayin yung mga doktor dyan sa Chinese Gen. Eras. Good evening. How are you, my dear friend?
Eras. Yung anak ko nga po, sabi ni Mercy Ong, nagpapadyak, nag-food panda po siya. Madalas po na fake booking, marami po ganyang tao ngayon. Alam po ninyo, totoo yan. Sa hirap po ng buhay, kanya-kanya gimmick, kanya-kanya pong style. Kanya dito, ingat po tayo. Ha? Ingat. Maraming na rin pong nahuhuli na gumagawa ng hindi tama. Oh. And we have to appreciate what the police are also doing at the moment. Oh. Marami po silang nahuhuli na scammers. Oh. Meron po mga scammer na talagang walang awa ho kung kumutut ng pera sa kanilang mga bibiktimahin. Nakalulungkot ho. Oy, teka muna, sandali. Naisip ko lamang po yung security guard. Oh. Nakalabas na raw po sa ICU yung sinagasaan ng SUV. No? Wala na po siya sa ICU, nasa private room na po siya. Okay? So at least nakaligtas na po ito. Matagal din pong nasa ICU. Ang masakit po dito, wala na po yung sasakyan na ilabas po ng may-ari, siguro, ng kanyang SUV. Wala na po sa bahay. At yung registered owner po, ay wala na rin. Hindi rin po makita ng mga pulis. Bakit po? Kasi sumunod po sila sa mga security guards ng Ayala Heights. Hindi po sila pinapasok, hindi po ba? Pumayag po yung mga pulis. Hindi sila pumasok. Hindi po nila ipinilit ho ang kanyang kapangyarihan ho in pursuit of a criminal. Hindi nila ginamit ho yun. Kanya meron din pong kasalanan administratively siguro ang mga pulis. Pero that will come later on. Pero alam po ninyo mga kababayan, ang masakit ho dito. Kung ipinagpatuloy po ng pulis ang pagpasok ho sa bahay ng suspect. Nakuha po sana yung SUV at maaring nandun pa yung registered owner ng SUV. But at the moment nakawala po yung dalawa. So, panibagong hirap po para sa mga pulis. May pag-asa pa po ng konti sapagkat bukas, Biyernes po, ang LTO ay nagpadala na po ng final show cause order sa may-ari po ng SUV. To present himself sa LTO bukas, alas 10 ng umaga. Kasama po ang SUV. Tanong, magpapakita kaya? Inangungunahan na po ng abogado nila ang pakikipag-areglo sa, anong pangalan nun? Sa kanilang nabiktima The police should not allow this to happen. There is a crime committed here, my friends. At tignan natin bukas anong gagawin po ng LTO? Anong gagawin po ng police? Mahahanap pa kaya yung SUV? Mahahanap po kaya yung owner? Makikita po kaya yung tunay na driver Sino kaya ang driver na nag-asa doon sa security guard? Medyo malabo pa po ito sa atin, but chances are we will have an answer to these questions in due time. Alright? Okay. Angelica Paz, blessed first day po to all. Sir Ben Paipon, Your Honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. More power po sa BSC and stay safe always. Harap naman po nun. Ma'am Angelica, thank you very much. Sir Ben, sabi ni Patas Balita, tingin niyo po ba sa mga nakaupo sa pamahalaan, matatalino po ba sila? Ang hilig pa nila mang-asar sa mga makatutuong tao. Kulang din sila sa pag-aaral
sa ikabubuti ng bansa, lalo na sa mahihirap. Ako, nagsalita na po ng tama ho ito si Patas Balita. Sandali lang ha. Mahihirap na tao dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, kahit hindi sana matitalino ho, yung mga nakaupo eh. Kung may puso lamang ho, may puso. Alam ninyo, iba ho yung may puso, nagmamalasakit, nagmamahal. Ho? Pero yung matalino na wala namang puso, walang malasakit, walang pagmamahal, nakaw, disgrasya ho ang aabutin ho natin dito. At dilema pa rin ho natin ito, mga kababayan. We will have to wait for more days. Hindi pa po nagsisimula bagong pamahalaan, no? And yet we are already in crisis. So. Sana ho, teka muna. Ito pala si Pangulong Duterte. Ho. Dumali na naman. Dumali na naman po ang ating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. You know what he did? After all these years that he has been in Malacanang, ho, hawak-hawak na po niya ang tinatawag na Coconut Levy Fund. Coconut Levy Fund. Naahatsig si Tata Ben. Pasensya na. Ha? Ito ang isang sakit ng announcer na walang gamot. Oh. Hatsing talaga. Okay. Itong levy fund ho, yung Coconut Levy Fund, napakalaking pera ho ito. Pero pinatutulog ho nila sa bangko. Ho. Sa bangko. Today, sabi po ng mga eksperto ho sa pananalapi, umaabot na po ito ng 75 billion pesos. Ang Coco Levy Fund, 75 billion pesos. Pero others also in the finance industry, ang sabi po nila, pwede nang umabot ito ng 111 billion pesos. Ang laking pera po ito. Alam po ba ninyong ginawa ni Pangulong Duterte? Pinakawalan na ho niya ito. Pwede na pong gamitin ho. Pero hindi po maliwanag kung ito po ay para sa mga coconut farmers o pwede nang gamitin ho. Responde sa COVID, responde sa crisis, what? This president, I don't know ho mga kababayan, leaving a legacy. Pinakawalan nun niya yung Coco Levy Fund. Pero wala naman pong safeguards. Sino po ang mamamahala dito? Meron daw po silang inilagay na pamahala. Ito po yung CFIDP. Oh? Ito daw po ang mamamahala sa ano. Ito ay sa gobyerno. Kasi nung araw, dinesisyonan po ng Korte Suprema po, pinagtatalunan po. Ibibigay po sa private sector po ang funds para pamahalaan. No? Umabot po sa Korte Suprema po ang usapin. Ang sabi po ng Korte Suprema, no, itong fund nito ay sa gobyerno. Tama lang naman po mga kababayan, tama lamang po sa gobyerno dapat po ito. Sapagkat ang intention ni Mr. Marcos nung nangolekta ng buwis sa mga coconut farmers po ay gagamitin ito para sa mga coconut farmers ho. Di ba? Ang laki ho ng koleksyon. Hindi pa po nabubuo ang plano ho ni Mr. Marcos. Hindi ko alam kung ano talaga ng plano niya eh. Pero at the time na lumalaki po yung pondo, yung coconut levy na yan, napatalsik na si Mr. Marcos. Naiwanan ngayon ang pondo sa kanyang mga cronies. So pinaghahati-hatihan ito. Ginamit po kung saan-saan ho. Meron tayong coco bank po yata. Kung ano-ano po yung mga negosyo, hindi natin alam kung sino po ang may-ari, sino po ang nagpapatakbo ngayon. Ano pakialam ng ating pamahalaan sa mga negosyo na itinayo pag alis ni Mr. Marcos sa bansa,
na ilipat po ang pamamahala sa kanyang mga cronies. Oh. Mukhang ito nga po yata yung mga pinipilit na singilin ni Mrs. Marcos sa mga cronies nila noon na nagpakasasa sa pera na naiwanan po ni Mr. Marcos. Marami po yan, mga kababayan. Marami po yan. So, eto na ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit sa last minute po ng kanyang panunungkulan, nag-issue po ng executive order si Mr. Duterte at nag-create po ng trust fund para dito to oversee the fund. Farmers are disappointed. Hindi po nagustuhan po ng farmers po ito. Sapagkat, ang sabi po nila, it only legalizes the theft of the Coco Levy Fund and its assets. Hindi nga po malaman kung sino po ang magpapatakbo na naman ito. At ito hindi po klinaro ng Pangulong Duterte. O iiwanan po ang pamamahala dito sa son of the dictator that caused these funds. Marcos Sr. to Marcos Jr. Ito na po yun. Is this what you are trying to tell us, Mr. Duterte, now? 75 billion pesos. Will it go to the farmers talaga? Or will it go to the funds of Mr. Marcos Jr.? O sino po ang magpapatakbo nito? Cronies din po ng mga Marcoses ang magpapatakbo nito? Double whammy na po ito, mga kababayan, kung magkataon. Kanya, sabi nga na Joey Faustino, leader of the Coconut Industry Reform Movement, sabi po niya, the President, vetoed the lesser bag version of the bill. Noon kasi binito ito Hindi po nila ginagalaw dahil hindi po nila malaman kung sino ang kanino ilalagay, sa gobyerno o sa pribadong sektor. Kung sa gobyerno, hindi ko malaman kung paano nila gagastusin. Kung sa pribadong sektor, hindi naman po sila magtiwala sa kanilang ilalagay. Baka malalansiyo sila. Panginoon ko po talaga. Kanya, una, binito po ito ni Duterte Kaya sabi ni Joey Faustino, leader of the Coconut Industry Reform Movement, nung binito ito from bad version, napunta po sa isang batas, comparatively worse version, mas matinding version po ang natuguhan. At ngayon, pinakawalan ni Digong. Abangan kung ano ang susunod na mangyayari. But in actuality, mga kababayan, we have a lot of funds like this Marami tayong pondo na nandyan po sa ating pamahalaan. Unfortunately, we do not have the honest, sincere, and non-corrupt government officials to oversee and ipatupad po yung mga magagandang layunin ng programa. 75 billion pesos. Coco Levy Fund. Pagka ito na ibuhos po sa pagpapabuti po ng coconut industry, marami pong makikinabang po dito. Pero kung ito mapupunta sa kaban ng mga cronies po ni Marcos ng araw, nandyan pa po sila ngayon si Bongbong Marcos Jr. po ang nandito. Buhay na naman po yung Coconut Levy Fund. Kanino kaya mapupunta ito? Kahit na sa gobyerno na ito, pwede rin pong ibigay uli sa pribadong sektor. We do not know now kung sino sa mga nasa pribadong sektor ang mamamahala po dito. Abangan na lamang po natin mga kababayan, but in the meantime, napakahirap naman po ang ating kalagayan. Because as I have said earlier, we are in crisis. Itong dinaranas po natin po mga kababayan ay talagang totohanan po ito. Meron pong hindi ko ito maintindihan bakit hindi po mabalanse
ng ating pamahalaan ho, ang para sa mga negosyante at para po sa mga manggagawa or mahihirap na bahagi ng sektor ng lipunan. Ano bang porsyento ho ng mga mahihirap ang dapat po na ipagkaloob ng ating pamahalaan? Anong porsyento naman po ang dapat po ipagkaloob po sa mga negosyante? At ano naman pong porsyento ang dapat tangalan ng ating gobyerno para pagdating ng panahon, meron siyang iaalala kung sakasakali magkulang ang any of the two sectors. This is what I would like to find out, mga kababayan. It is not well defined. We do not know kailan tutulungan ng gobyerno ang mga mahihirap. But they are part of the government. They are the principal beneficiaries of this government. Sila po ang principal, nangunguna ng mga beneficiaryo ng ating pamahalaan. Dapat po sila tulungan. Let those who have less in life have more in law. It was Magsaysay who said that, di ba? Pangulo ng Republika ng Pilipinas po yan. Pero hindi po nangyayari ho ngayon. Mas pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga mayayaman ho. Kanya the gap between the rich and the poor ay sobra-sobra. Langit at lupa na huyata ang gap na ito. Okay? So anyway, Ricky Tisoy, yes, kawawa ang mga bata at matanda at may sakit. Sa totoo lamang. Love this. Alex Torres, magandang gabi po, Sir Ben. God bless you always. Thank you very much, Mr. Torres. Romuel Alarcon, our sports caster sports commentator Romuel Alarcon ng Radyo ng Pilipinas. Romuel, magandang gabi sa iyo, partner. Good evening, Kaben, sabi ni Romuel Alarcon. Ang umaga po siya. Reynold Panganiban is watching. Reynold, good evening. Ricky Tisoy, Real Talk. Tama ka, sir. Maliit yan. Dapat 12 pesos na para makatulong talaga. Kumpara sa e-trike, 20 pesos. Malayo, konti, malapit. 20 pesos ang minimum sa kanila. Trike? Hindi po ba ito bahagi ng modernization program ng ating pamahalaan? Walang yung buhay na ito talaga ho. May masama ako nakikita ho dito sa e-trike. Pardon me yung mga may e-trike I think hindi na po mapigil, dumadami na po ito at paaring sila po ang papalit sa mga jeepneys. Hindi po yung malalaki ng puti. Yan ang plano for the modernization, jeepney modernization in Metro Manila or all over the Philippines. Yan po yung mga malalaking jeep na yan, yung parang mga, anong tawag, minibus. Yan ang gusto nilang ipalit sana sa jeepneys. Pero, alam po ba ninyo kung anong dahilan kung bakit hindi po yung bang umaarangkada ng todo-todo? Iniipit po ang funding sa pagpapagawa ng bus. Sino-sino ang bibigyan nila? Sino-sino po yung mga kakampi nila? Ito naman po, corruption talaga mga napakaganda po sana ang plano pero yung pagpapatupad, nandiyan na naman po. Pero wag muna tayong lalayo. Pero nabanggit ko na sa inyo, ang dahilan kung bakit hindi umaarangkada yung modernization na yan. Ito, dito tayo sa e-trike. Reynold, 20 pesos minimum fare sa e-trike. 5 yan. Di ba? Ang laman ng e-trike, di ba? Meron pa sa tabi. 6. Ito, 20-20 yan. Times 70, 140. Isang pasada lamang po yan. Di ba? Malaki po ang kikitain nila. Pero yung jeep, hindi nanatili na sa 9 Gs. Gs na ngayon Gs.
Pero hindi po yun ang aking ikinakakabaho sa pagdaan ng panahon. Anong kinakakabaho natin dito? Darating po ang panahon, parami ng parami po yung e-trike. And they will cover every street of Metro Manila. I-trike na naman po, makikita po natin sa kalsada. Traffic here, traffic there. Sa tingin po ba ninyo, ikabubuti po natin ito? If this is not regulated, mga kababayan, as it is not regulated today, we will have a problem in the future. Modernization, jeepney modernization is a good plan, mga kababayan. Pero, siraulo mga nagpapatupad eh. They do not do their job. Hindi po nila ginagawa ang kanilang, ang dapat po nilang gampanan Inuuna po nila yung papasok sa kanilang mga bulsa. Kahit itanong ho ninyo kay Lando Marquez, itanong ho ninyo kay Fejuda, itanong po ninyo kay Obet Martin, ikwento ho nila kung paano nangyayari na hindi po umuusad yung modernization of jeepneys. Of course, there are objections from jeepney associations po, mga kababayan. But overall, maganda po sana ito, kanyang nalaman hindi po umuusad eh. Bakit? Napipigil po ang pera eh. Binubulsa ng mga namamahala po eh. That will also happen mga kababayan. Pagdating dito sa agrikultura pagsama-samahin daw po yung mga sakahan po ng mga magsasaka. Para napakadaling gawin, ano ba? Parang napakadaling gagawin. Pero sabi po na yung Estrella III, ito yung apo ng dating Estrella na Secretary of Agriculture or Agrarian Reform noong panahon po ni Marcos Sr. So apo na ito eh. Kinuha ni Bongbong. Siya po ngayon ng DEAR. Ang sabi po niya, napakaganda yung plano ng DAR ngayon. Yung papalitan niya. Pero hanggat walang pondo para dito, yung 20 pesos per kilo of rice ay hindi po mangyayari. And that is a categorical statement from an incoming Secretary of the Department of Agrarian Reform. So what is the problem here, my friends? The problem here is the people running the affairs of this government. Reynold, thank you very much. Binuksan mo yung issue na maselan ito para sa akin. Maganda sana dahil i-try ko yan. Ibig sabihin, wala nang gastos sa gasolina or diesel. Electric yan eh. Di ba? Walang ingay. Maganda. Ngayon dumadami na eh. Di po ba napapansin po nyo dyan sa Tondo area? Dito naman po kasi ako madalas maggagalaw, hindi na ako napupunta sa ibang mga lugar. Pero kayo po ba sa ibang mga lugar ninyo, napapansin po ninyo, dumadami na po ang e-trike? Tama? Okay? Meron po bang control ngayon ng ating pamahalaan sa kanilang pagdami? Meron po bang buwis ngayon na kinukuha po dito? Nako-control po ba, nare-regulate po ba ang kanilang mga singilin sa mga pasahero? Hindi po makapagreklamo ang mga pasahero po eh. Bakit? Yan ang singil po eh. Pag makikipag-away ka pa, huwag ka na lang sumakay. Pero kung hindi ka sasakay, malilate ka naman. Hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. You have no choice but to accede to the transport fare na sinasabi po ng driver ng e-trike. But in the end, in the final analysis, pagka dumami po ito, uncontrolled, unregulated, we will have a problem not only with commuters, but also with the traffic sa ating po mga lansangan. Sana makita na po ng ating pamahalaan ang problemang ito. Ngayon pa lamang kasi pagka hindi po
inaayos po ito kaagad, ay nako, mas matindi po ang susuungin natin problema. Ricky Tusoy, so proud. Sabi ni Ricky Tusoy, kumusta ang BOC natin, partner? Ha? Ano ba ito? Meron pong pinadalang dengue dito, mosquito ho. Si parang Tusoy. Oy, speaking of mosquito ho, mga kababayan, ingat-ingat po kayo ha. Dito po sa Western Visayas at Central Visayas po, 58 ang namatay na po sa dengue. I think ito na po yata ang pumalit sa COVID virus ho. Mabuti na lamang po itong dengue, hindi po nakakahawa po ito eh. Pagka kinagat ka ng lamok na may dengue, yun lang. Bababa po ang mga platelets mo at magkakaroon ko po ng severe flu. Ayan, ang problema mo. At pagka hindi mo naabatan yung pagbagsak mo ng platelets, diyan ka mamamatay. Yan ang problema po dito. Mga, and there is no cure for this. So what is the cure? Prevention. Bago ka kagatin, pinapatay mo na yung dapat yung lamok. So anong gagawin po natin? Saan po ba namumugad ang mga lamok? Sa madidilim na lugar, maruruming lugar, and so on and so forth, mga kababayan. So what is needed? Maglinis-linis po tayo sa ating paligid. At pagka nakakita po tayo, nakapansin po tayo ng lamok, gumawa na kayo ng paraan para hindi kayo makagat. Gumawa na po kayo ng paraan para hindi kayo makagat. Reynold, pagka yan kinakaingatan mong dyan, ay makagat ng lamok yan, ay makaingat ka ha, partner. Ha? Pansinin mo po, tatabin, Reynold Panganiban, sa e-trike 20 hanggang 50, depende sa lugar. Dami e-trike, dati di hati kita, sir. Dapat po pa-stop ang e-trike na namamasada. I don't know. Ito po ba sumulpot na lamang Hindi, no. Ito po ba talagang programa ng ating pamahalaan, ito mga e-trikes? Ha? O nangyari lamang parang kabuti? Ito po yung tugon sa pandemic Pero wala ng pandemic Sabi ng DOH, mukhang kontrolado na po ang virus po, mga kababayan. Kanya, we are now living in a normal situation. Nasa normal na naman po tayo. Pero hindi na po normal yung nakikita ko sa kalsada. Ang dami na po e-trike. Halos wala ka nang madaanan Puro e-trike na nagsasalabat sa kalsada Ay nako. O nga po, pag-uwi, iinom pa, kulang pa rin yung kinita niya. Ay nako talaga, o nga po. Kat Balmes, kumusta ka na, apo? Good evening. Reynold, pag mayaman, sir, hirap hulihin. Sabagay, yung nakasagasa po doon, o nadagasa doon sa security guard. Mayaman yun. Nakausap ko po kanina yung police, assistant chief po ng Mandaluyong Police na may sakop po doon sa pinangyarihan ng incident. Hindi pa po nila nahuhuli po yung yung owner of the vehicle. Yung sasakyan, wala din po. In other words, naitakas na. Kasi nung dapat hulihin, hindi pumasok ang mga pulis. Inarang po ng security guard at nagpaharang naman po yung pulis. Kanya nakalusot. Ayan ako talaga. Panawagan na po natin kay Pangulong Digong. Po yan, sure, mahuhuli po yan. Tatabin.
Anong mahuhuli ni Digong? Tulog na nga yan eh. Mabuti pa kay Senador Raffy Tulfo. Ha? Mahuhuli talaga ito eh. Iparating na ho natin kay Raffy Tulfo. Sige nga. Ipatulfo na ho natin. Ha? Kay Raffy na po ba ito? Parang Raffy, okay na po ba ito? Pero ang problema ho dito, hindi pa nahuhuli eh. I was riding a taxi the other day. Nanonood ho yung yung driver ho kay Raffy Tulfo. And I was also intently listening. Kasi tama ho yung kay Raffy. May pagkukulang po ang pulis. May kasalanan po ang subdivision. May kasalanan. Kamagay yung security guards. Wala ho silang kasalanan. Tama po yung ginawa ng security guards. Hindi dapat kinasuhan ho ito. Alam po ba ninyo kung bakit? Meron silang meron silang order ho eh. Kung hindi nila susundin yung subdivision, matatanggal ho sila eh. At ang sabi po ng security sa subdivision, Sir, sandali lang mo, i-advise lamang po namin yung headquarters po namin. Pagkatapos pwede po ba, sir, balikan na lamang ko ninyo. At pumayag ho yung pulis. Sinamantala naman po yung may-ari ng SUV. Tumakas, umalis. Inalis din po yung SUV po niya. O wala na ho. Hindi po dapat kinasuhan po yung security guard. If at all, yung Homeowners Association who prepared the policy ho for the subdivision. Tama knowledge ho natin ito. Pumunta ho kayo sa mga gated subdivision. So yung mayayaman ho, hindi kayo makakapasok basta-basta. They will not show you the policy. But, utos po sa amin ho eh. O meron pa tayo magagawa. Kung pulis ako, pwede ako pumasok. Kung in pursuit of a crime, a suspect. Pero yung mga pulis natin, hindi po nila ginamit yung kapangyarihan, nalusutan po sila. So, sino po ba dapat ang kasuhan dito? Dapat ho ang kasuhan dito. Neglect of duty ho. Yung mga pulis, hindi po yung security guard. Okay? Marie Ilagan, may kamag-anak daw po na mataas na opisyal ng Duterte administration ang sumagasa sa security guard. Ibig sabihin ho nagtatago na ho sa punda ho ni Mr. Duterte. Ito may-ari ng SUV. Naku, talaga, tingnan nga naman ho ninyo. Pero mga kababayan ko, we have a new administration. Masusubok po dito si Mr. BBM. I know gusto niyang baguhin po ang kasaysayan eh. Alam ko pong gusto ng kanyang pamilya baguhin po ang kasaysayan. The only way to revise history is to do good today. Tama? Whether you like it or not, Mr. BBM, people are watching you. Gumawa po ng tama. At wag nang uulit pa sa mga nakalipas na hindi tama. Di ba? Etong SUV owner, kung ikaw man nagtatago na kay Digong, huwag kang pakasisigurado sapagkat in a matter of days, wala na ho si Digong sa pwesto. At ngayon pa lamang ho'y tulog na yan eh. Huwag na ho ninyong gigisingin, kawawa naman. Huwag na ho ninyong gigisingin, hindi na nga niya po alam na yata ang ginagawa eh. Pero, I don't know, meron po siyang ginawa na hindi tama ho. Sabi ho ng kanyang mga
mga tao sa Malacanang. Legacy daw po ni Duterte ho yung sasagawa po ng executive order para gamitin na po yung 75 billion Coco Levy Fund. Kulang-kulang naman po ang mga pamamaraan ho kung paano gagastusin. Inilalagay lamang po niya sa kamay ho ng mga kawatan ho, mga kababayan. Better for him not to have touched that Coco Levy muna ho. Dapat ipinagkatiwala na lamang po niya sa susunod na administrasyon. That is a fair comment ho, mga kababayan. Sa halip na, sige, gamitin na naman ninyo. Pero, kabaon ko ay naku talaga naman. Anyway, kamag-anak pala ni Digong mahahanap din po natin yan mga kababayan, huwag po kayong mag-alala. At nangako din po mga pulis ng Mandaluyong na gagawin po nila ang kanilang magagawa para mahanap po yan. Bernard Munoz Samonte, good evening sir. Good morning. Nandyan po sa Australia si Bernard. Patas Balita. Sir Ben, alam naman ng pulis ang dapat nilang gawin sa nasagasaan sa the traffic guard. Ngunit, ganon talaga pag mayaman ang huhulihin, maraming dahilan. Pero kung gugustuhin, huli ka ni Sir Ben, joke. Langya talaga, ano? Joke, sabi ni Patas Balita. Alam ko po, mahuhuli din ho yan. Whoever was driving the car, hindi po natin alam. Pero alam po ninyo, ang batas ho dito, simple lang. Halimbawa sa kanya mga nakasagasa. Kung hindi po lumilitaw po yung driver mismo na nakasagasa. Kung sino po ang registered owner, yun po ang kakasuhan. Okay? Yan ang kakasuhan. Kaya dapat mahuli kung sino po yung registered owner. Ngayon, pagdating po sa korte, it will be the owner of the SUV ang magpapatunay kung sino po yung dapat makasuhan na hindi siya. Yan. So the preponderance of evidence will be nandun po sa may-ari ng SUV. Siya ang magpapatunay sa korte na hindi po siya nagmamaneho. Otherwise, kung hindi po niya mapatunayan, siya ang madidigdig at makukulong kung may kulong ang penalty. Liwanag? Okay? Approve it. Let us just pray na mahuli po itong SUV owner because that is the key. Yan po ang key dito sa pagkasagasa ng isang security guard. Patas Balita, thank you, Padre. Good morning, Your Honor. Sabi ni Bernard Munoz Samonte. Good morning, my friend. Bukas malalaman ko ano mangyayari po doon sa pangalan nito. Yung sa SME. Okay, Bernard. Antabayan na natin bukas. Lilian Gabriel, magandang gabi po. Good evening, Lilian. Junior Dal, pinakawalan na ni Digong ang pagkain ng mga buwaya. Busog na naman alaga niya. This is the truth of mga kababayan. 75 million pesos worth of food for the crocs in government. Diyos ko po. Hindi lamang po 75 billion ito mga kababayan. Umaabot na rin po ng 111 billion pesos. This is very big amount for our coconut farmers. Kung magagamit lamang po sana ito sa tama, laking ginhawa po sa ating po mga magsasaka sa nyug. I do not know if these funds will be used for them as it was intended in the first place. Wala hong nakalagay ho sa executive order ni Digong paano gagamitin po ito. Okay?
Yan po ang masakit. Kung tawagin ho ng mga kapanalig ho ni Digong, legacy daw po ni Digong sa mga mamamayan. Anong legacy ho? Tama ho itong sinabi ho ni Junior Dal. Pakain po ito sa mga nakatunganga, nakabukas ang bungangang mga buhaya sa ating pamahalaan. Blessed first day po, Tata Ben Paipon and Miss Universe. More power po to your honor, please. Stay safe and healthy. Hello, Salaw and BSC family. God bless us all. God first. Share done na po. Yan. Yan. Thank you very much, Ma'am Lilian. No words I can say praying that Philippines is in good hands. So hard to think that we go backwards again. Ito ang dapat po nating iwasan ho, mga kababayan. Napakahirap po. Maglakad po pabalik. Mahirap po. Maglakad po pabalik. Di ba? Let it not happen. Wag po natin payagan. Mangyari po. Mabubuhay ngayon. Araneta Group of Company for sure. They have been in limbo for a while. Di ba? Pero there are other cronies of the past na mabubuhay po ngayon. Papalito sila sa mga nagpakasasana. I don't know how this will happen, no? But we will have to watch. Kasi hindi po makikipag-alyansa ho ang bagong pamunuan ho sa mga negosyanteng malalaki. First of all, tingnan po ninyong mabuti itong sasabihin ko, mga kababayan. Sa sose ni Pangulong incoming President Bongbong Marcos, mapapansin po ninyo, even Sara Duterte ho, mga kababayan, mapapansin po ninyo, the first of its kind in political history of the Philippines, that a presidential candidate did not spend a single centavo from his coffers, from his own funds. Both of them, silang dalawa ho, mga kababayan, wala ho silang dineklarang ginastos po nila from their own pocket. Posible po ba yun? But if that happened ho, mga kababayan, ito na po yung catch. Kanino po ang loyalty ngayon ni Bongbong? Kanino po ang loyalty ngayon ni Sara Duterte? Kaya po ba nila nabanggitin kung sino po itong mga very generous people who financed the campaign, the presidential campaign of Mr. Bongbong Marcos and Sara Duterte? Sino-sino itong mga negosyante ho? Imposible naman ho, mga janitor po ang nagbigay po ng ganong kalaking halaga ng pera. So sino-sino po itong mga negosyanteng ito? Meron po ba tayong pagkakataon na malaman kung sino-sino po ang mga ito, mga kababayan? Did it come from a foreign country? Posible po ba ho, mga kababayan? Mr. Marcos tells us he did not spend a single cent based on his socio. Sara Duterte tells us the same. Do you think we should believe them? Paniniwalaan po ba natin ang mga ire? Mga kababayan ko. Pero ano po ba ang importansya na malaman pa po natin kung sino yung mga negosyante niya? Mahalaga ito, mga kababayan ko. Mahalaga po ito, mga kababayan. Sapagkat dito po natin makikita ho, sino po ang paglilingkuran po nila sa loob po ng 6 na taon. Can you imagine, hindi po sila gumastos po? Wala po ba silang pera? Maniwala po ba kayo? Again, kung hindi po totoo ito, then it is a lie.
Kung hindi po totoo, then it is a lie. O ano pa nga ba ho, mga kababayan ko? Anak ng pating talaga na buntis na hindi po mapapanganak. Grabe na ho ito. Dali Vidal, magandang gabi po, sir. Tata Ben Paipon, Ma'am Lynn, and to all viewers of YHP and BSC family. Ayan, Ma'am Dali, magandang gabi po. Kumusta na si Jam? Ha? Si Kaferdi? Felisa Malibiran, never pong nangyari agad-agad ang 20 pesos per kilo. Magkano na kaya yung kilo ng palay na bibilhin sa mga magbubukid? The latest I heard was 17 pesos. Kaya nagre-reklamo ho yung mga magsasaka. Wala na ho silang kinikita talaga ho, mga kababayan. Pagka naging 20 pesos po ang per kilo ng bigas, edi 10 piso na lamang ho ang per kilo ng palay. Tama? Kasi ibababa po ang presyo ng palay ho eh. Diyan nang gagaling po yung bigas eh. Farm gate, price. Jesus. So there has to be something na dapat, solusyon na talagang mabuting solusyon. Wag mo natin ipagpilit. Let us put it this way. Ipinangako ni Bongbong yan. O ano ngayon kung pinangako niya? Pwede naman pong mga tuwiran ho na tama. Hindi pa po kaya. Aminin ho. Aminin. Magpakatotoo. Yun lang naman po ang gusto ng taong bayan. Magpakatotoo ka. Be sincere enough to accept na hindi po pwede. Huwag mong pipilit ang hindi po pwede. At huwag mong paasahin po ang taong bayan para sa 20 pesos per kilo of rice na hindi po mangyayari. Mas matindi po yan, mga kababayan. Di ba? Maging magpakatotoo lamang. People will understand. Wag natin paasahin ang taong bayan nang hindi po mangyayari. Mas mahirap po yan. Ay, nako talaga. Bernard Munoz Samonte, ganyan nga, Your Honor, people has no choice. Pikit mata. Tatanggapin ang mangyayari sa Pilipinas. 6 years, tignan natin what will happen to BBM management. Hindi naman po siguro pikit mata. I like the way even Clarita Carlos, yung National Security Advisor na bagong talaga ni BBM, in dealing with China. Ang ganda po ng ginamit po niyang kataga critical engagement. This should also be our policy as people, critical engagement, critical collaboration, as Cardinal said before, critical collaboration or critical coordination. In other words, wag lamang ho tayong basta-basta oo na lamang ho ng oo. We have been this kind of people for so long a time. Kanya pinagsamantalahan po tayo ng mga opisyales ho natin. Oo na lamang po tayo ng oo hanggang sa mauo na tayo. Patay ka, patay ka. Di ba? Kailangan critical collaboration. What does critical collaboration, critical engagement mean? Anong ibig sabihin po nito? Hindi po tayo dapat yes man lang. We have the right to tell the government what we think should be done. At kung hindi po nila gagawin, meron tayong karapatan na sabihin sa kanila kung anong tama. And we should say it. Huwag tayong mananahimik na lamang. Meron tayong kalayaan for this. We have the right under our Constitution to speak for ourselves.
Ito po ang dapat po natin tandaan palagi. Sir Ben, sabi ni Patas Balita, ang na budget para sa mahihirap nating kababayan pagdating sa mamayan ng Pilipinas, toothpick na lang. Ang troso na budget para sa mahihirap nating kababayan pagdating sa mayayaman ng Pilipinas, toothpick na lang. Oo nga naman. Nagamit na po nila. Toothpick, gamit pa. Yan ang natitira sa mahihirap po natin mga kababayan. Tony Salaw is watching. Tony, magandang gabi. Tony family. Salaw family, Ma'am Jean. Good evening, Ma'am. Magandang gabi po. Chincha Buste is still watching. Good evening po, Chincha. Alam kong gusto mo rin mag-comment. Huwag mo nang pipigilan ng sarili mo. Alam kong kating-katin na mga kamay po ninyo. Ma'am Felisa Malibiran, watching na po. Good evening, Ma'am Felisa. Ricky Tisoy. Ano-ano ito? Ano-ano ito pinadadalaho niya eh. Yun nga sa Isabong, sabi ni Junior Dal, 30 at 34 nawawala. Nakita na sa langit yan. Yan pa kayang nag-iisa, tas buhay pa na nasagasaan only in the Philippines. So nga naman. Wala pang balita tungkol sa mga nawawalang na mga sabongero, di ba? At wala na yatang balita tungkol dun. Pero buhay pa po si Atong Ang. Siyempre naman. Nagpupumilit pa nga ang kanilang grupo-grupo na ipagpatuloy ang Isabong online. Kahit alam nila, bawal na po ito. Ganyan mga mayayaman 34 yung nawawalang sabongero. Wala, di man lang tayo parang panahon ni Marcos yan. Mga parasidos. The disappearing people. Nag-disappear na lamang. No trace of their warm body. No trace of their dead bodies, whatever. This is the most unfortunate thing that ever happened to the Filipinos during the time of Marcos. Mga kababayan. Anyway, Ricky Tisoy, pre, wala bang CCTV ang village? Meron, pero hindi naman po kasi nanggaling doon yung pagkasagasa. Sa kalsada nangyari May CCTV naman Meron pong video So hindi po makakawala Kahit sa magtago ito in due time, he will be arrested Kung hindi po susuko ito ng matino, he will be arrested kahit anak pa siya anak daw ng Diyos. Nasensya na kayo mga kababayan. Kasi may nag-claim po kasi na anak daw siya ng Diyos. Panginoon ko po, ano ba ito? Pre, wala pa, okay? Jimmy Tuplano is watching. Jimmy, magpagaling ka, partner, Magpagaling ka, pabalik-balik ito sa hospital. Nakakagalit na po niya mga doktor, kasi gusto niya magpahangin-pahangin. Sabi ng doktor, huwag kang lalabas dyan. Kasi makakahawa ka, umahawaan ka. Mahina ang naturalesa mo. Etong si Jimmy Tuplano, mayabang din pong kaunti ito. Anak daw din po siya ng Diyos. Ay, nako. Magpagaling ka muna bago ka Okay? Ricky Tusoy is watching. Marie Ilagan. Marie, narinig ko po ang interview ni Rafi Tulfo sa abogado ng nakasagasa sa security guard. Joel San Vicente daw po ang pangalan ng father ng nakasagasa. May lumabas na anak na nagmaneho ba dito, Marie?
Alam ko po yung pangalan po ng owner. Ha? I mean, pero parang conflicting na ito eh. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung pangalan mismo ng owner ng SUV. Ang ibinigay po sa amin ng Mandaluyong Police, ito na nga po, Vicente, Joel Vicente. At ito ngayon po ang pinaghahanap ng mga pulis. Ngayon, kung ito may anak at mayroong pong posibilidad na siyang nagmaneho, dapat po pananagutan ito ng ama. Yan. Pero dapat subuko muna yung ama para sabihin hindi po siya ang nagmaneho. Pero kung gano'n ang katwiran po ng ama, ito, batas ito mga kababayan, ito yung katwiran ng ama, siya po ang dapat po magsabi sino ang nagmaneho sa kanyang sasakyan. Okay? At siya ang magpapatunay po sa korte na itong taong ito ang nakasagasa dito sa security guard. Maliwanag eh. Di ba? Yan po ang batas at yan po ang ihintayin natin. No? Ang masakit dito kung mayaman ho yung nakasagasa, abogado lamang po pinahaharap eh. Oh, abogado, hindi ba yung okay lamang o yung abogado pero the lawyer cannot really speak for the suspect in court no all the time. Kailangan magsalita yung suspect mismo. Tumahimik muna yung abogado, magsasalita po yung suspect. Ganyan po ang panglilitis. Di ba? Pero ang alam ko po ang intention nito, mayaman na ho ito. Aarigluhin na ho. Kung pumayag ho yung mga pulis, pumayag po yung security guard na nasa gasaan, may bayaran na po yung gastos niya. Huwag na lamang po siya at bibigyan po siya ng pension for life. Mag-iisip-isip na po yan. Sayang naman po yung mga laway ho natin, pinag-uusapan ho natin ang batas para sa katarungan para doon sa security guard. Yan po ang mga malulungkot, mga mapangyayari kung sakasakali mababaliwala ang pagmamalasakit po ng taong bayan sa mga biktima ng karahasan. Okay, di ba? Marie, thank you very much. Ha? Maraming salamat. Nakakapagtaka, sabi ni Bernard Samonte, nakapagtataka ba yung sinagasaan? Justice in Philippines is for powerful and influential most of the time. Nangyayari ang injustice o mangyayari po ang injustice unless no backing up the suspect. Ito nga po tayo ho. We are trying to support yung victim ho dito. Pinaghahanap po natin yung suspect. Ang problema, mas malakas ang backer ho ng suspect. Sabi nga ni Marie, baka konektado ho kay Digong. Baka, sabi ko naman po sa pulis kahapon, kaninang hapon, kausap ko yung assistant chief ng Mandaluyong Police. Hindi kaya kamag-anak ko ni Ben Avalos ito, yung mayor ng Mandaluyong. Natawa ko yung pulis. Hindi naman ho. But this is the truth in the Philippines. Ito nangyayari po sa Pilipinas. Iba po yung katarungan para sa mga mayayaman. Iba rin po yung katarungan po sa mga mahihirap. Very unfortunate indeed. Pero wag po ninyong kalilimutan mga kababayan ko, the country is in crisis. While we talk about these injustices that happen in our country, wag po ninyong kalilimutan. In crisis po tayo. Marami sa ating mga kababayan ang hindi na po kumakain ng tama. Marami na ho ang hindi nakakapasok sa kanilang mga kagawaan po. Wala nang pamasahe. Marami po sa ating mga magsasaka hindi na po makapagsaka.
yung mga mangingisda ho natin, patuloy po na hinaharas ng mga inchik dyan sa West Philippines. These are all problems happening in the country today. Pero wala akong nakikita ho eh. Wala akong nakikita yung credible, kapanipaniwala na solusyon ho para dito. Watak-watak ho ang naririnig ho natin mula sa ating pamanan. Instead of them talking in one voice ho, harapin po ang problema at solusyonan po ang problema. Ala ho ako nadidinig. Kayo po ba meron? Eden Pedralbes watching. Overspending po ang comment po ni paring Ricky Tisoy. Junior Dal, tatalon ako sa bunganga ng bulkan pag napaganda ni BBM ang ekonomiya. Milagro o magkataon. Kanya milagro din na kaitatalon dahil sa bunganga ng bulkan. Incidentally, nakalapit na ho ako sa bunganga ng bulkan Taal. No? There was a time na nag-hiking po kami doon. No? Bata-bata pa po tayo. Talagang nakita ko yung ilalim ng bulkan. No? What a sight talaga. No? Pero ngayon, hindi na tayo po pwede ho doon. Dapat talaga, nagbubuga ho ng asopre. Ha? Hindi ka makapaniwala na magbabago ang buhay natin, nagaganda ang buhay natin, ha? Maniwala ka naman. Maniwala ka naman. Pero maganda ho nito, magtulungan muna tayo. Tignan natin. Ha? Ang sabi ko kanina, critical engagement, critical collaboration, may name it. Basta tayo, let us not remain silent when speaking is the name of the game. Oh, ang tawag ho ng panahon ay magsalita ho tayo. Magsalita ho tayo. Bago tayo matakot. Okay? I know, it's better said than done. It's easier said than done. No? Kanya nga lamang, mananahimik tayo pare-pareho, sabay-sabay. O di, siyempre, lalamunin po tayo ng mga buhaya na nasa lipunan na ho natin. Di ba? Yan lang ho, kasimple ho yan. Pero kung tututulan ho natin ng masama, dito sa ating lipunan, no way that evil can succeed over good. Okay? Real talk, sabi ni Rick Tatas Balita. Sir Ben, sa dami daw ng ngurakot sa pamahalaan, bakit daw si Laila de Lima lang ang nakulong? Oo nga po eh. Kaawa-awa ho eh. Pero let this be the face of injustice in the Philippines. Makikilala ho natin ang mukha ng kawalang katarungan ho sa pagkatao po ni Madam Laila de Lima. He is not useless after all, my friends. Meron pong siguro inilaan ng ating Panginoon para makita po natin ng maliwanag ang mukha ng kawalang katarungan. Makikita po natin si Madam Laila de Lima. Lahat ng mga testimonies against her, binawi na po. Nandyan pa rin siya. 5 taon na po siya sa kulungan ho. Payao na ho si Mr. Duterte. Tulog na nga po ngayon eh. Nandiyan pa rin po sa kulungan. No trace of an early liberty. But what is important here now, my friends, nakita po natin ang tunay na mukha ng walang katarungan dito sa ating bansa in the person of Madam Laila de Lima. I do not know if this will sound good to her. Pero para sa akin ho, mga kababayan,
siya po ang larawan ng kawalang katarungan dito po sa ating bansa. Dali Vidal, di po ako naniniwala na wala silang ginastos. Sinungaling po sila. Di pa man sila nauupo. Niloloko na nila ang mga mamamayan. Sinungaling, kapatid ng Magnanakaw. Diyos ko po, mga kababayan. Nagagalit na ho si Jam. Oh? Wala tuloy akong palaman dito ng tinapay. Jam, good evening. Pero this is very unfortunate ho, mga kababayan, kasi nanliligaw ho. Let us face it. Kahit nanalo po ng 31 million votes si BBM ho as President of the Republic of the Philippines, hindi po maialis na kailangan po niya na sumang-ayon po ang sambayan ng Pilipino sa kanya. Probably there are more who cannot believe that he won. But nobody complains. Kasi wala na hong mag-iimbestiga. Sino pang natira ho dyan sa COMELEC ho, mga kababayan? Pinatigil na po ng COMELEC ang lahat po ng kanilang mga ebidensya na may kaugnayan dito sa eleksyon. Makita na ho ninyo. Wala na magre-reklamo. Wala na ho yung mga reklamo na unang inihain. Wala nang tao ho dyan sa COMELEC. Inutil na ho yan. Unfortunately ho, grabe na talaga itong nangyayari ho sa atin. Kanya, napakahalaga na BBM dapat ho manligaw po sa taong bayan. And the only way to get the nod of the Filipino people is for him to do good and to tell the truth. Wala na pong ibang paraan para makuha ang sentimento, ang pagkikisa ng taong bayan. He needs the Filipino people for him to succeed. Hindi po pwede na magtagumpay po si BBM, no matter what he wants to do in the Philippines, kung walang kooperasyon ng taong bayan. Maniwala po kayo. He cannot get another 31 million Filipinos. Maniwala po kayo. Ricky Tisoy, improve the farming sector. Ito ang kailangan ho natin. Nung nagkakandidato at nangangampanya si BBM, he was talking about the agriculture. He was talking about the needs of the farmers. Pero bakit ho ngayon? Nanalo na ho siya. Wala na akong nadinig ho na para doon sa mga farmers ho natin. Let us see. Tunay nga po ba na mahal ni BBM ang mga magsasaka ho? Mga mangingisda? Let us see. Sapagkat sila po ay kaawa-awa din katulad po ng mga drivers po natin. Junior Dal, parang jet ski ni Digong ang 20 pesos per kilo ni BBM. Parang Xerox copy. Oh my goodness, really. There are some, talagang nangyayari ito mga kababayan. Hindi sinasadya. Minsan kung mayroong pagkakamali, may kasunod ka agad na pagkakamali ho yan. Katulad po niyan, Digong, as our president, may pagkakamali ho tayo dyan. Yes, nasundan ka agad ng isang pagkakamali. But 31 million Filipinos will not say, pagkakamali po na ibinoto nila si Bongbong Marcos. Kanya ho. Ay, nako talaga. Bernard Munoz Samonte, walang ginastos si BBM, mga kroni ng mga Marcos sa gubastos. Mga pera nilang pinatago, kaya hindi mapatunayan na may gastos sila. Grabe talaga ho mga kababayan. Niloloko ho tayo. Itong area na ito mga kababayan. Walang ginastos si BBM sa kanyang presidential campaign. That is baloney ho mga kababayan. Sara Duterte ma'am. Wala din po kayong ginastos. Sinong maniniwala ho sa inyo? Pero bakit po kayo nagsisinungaling? Ano ba naman sabihin ninyo? Gumastos po ako dito ng 2 million. Yung iba ho ganito na yan.
Pero ipakilala ho ninyo sino po ang gumastos sa inyo. Because is that not the requirement of the SOSE po? Malaman ho sino ang nagpadala ho ng gastos ho. At magkano? Di po ba? Hindi po yung eto lamang pong amount ang binigay ho nila. Pagkatapos wala na ho yung taon na nagbigay. Ganun po ba yun? Ganun po ba ang SOSE ho, mga kababayan? What is the need for the submission of yung mga ginastos ho? O hindi mo malaman kung sinong nagbigay. Another trickery ho, mga kababayan. Joseph Antonio Espejo. Mukhang taga Kalayan ho ito. Ma-watching po ng programa ho natin. Abelardo Cruz. Hello, Ben! Abel! Huwag ka nang matulog-tulog dyan. Samahan mo na kami dito sa Broad Streamcast Communicators. Abel Cruz, one of our broadcast crusaders. Panahon po ng diktadurya ni Mr. Marcos. Ito si Abel Cruz. Thank you very much, Abel. And nice to see your name on the air. At sana makasama ka na dito sa ating platform. Mag-broadcast ka na, Padre. The people need people like you. Okay? Patas balita. May dahilan on nakasagasa, sabi daw. May dahilan yung nakasagasa. Sabi daw, nung may-ari ng sasakyan, dinarahe daw ng driver ang sasakyan. Tapos tumakas. Na nawawala ang driver. Bayad na lang na yung may-ari sa guard, traffic, driver, loose. Ito na ho, mga kababayan. Alibi on top of another alibi. Lie after lie after lie, does not make the truth. That is why it is necessary, mga kababayan, that our police officers will be on their guard. Huwag ninyong pababayagan, na ang hustisya, ang katarungan ay mababaliwala dahil po sa mga mayayabang mga dambuho. Okay? Bernard Munoz Samonte, let's pray always. Remember, God is always present. There is nothing impossible. God will make a way. Salamat ho, Bernard. Ed Bausa is watching. Ed, late ka na naman. Sensya na, my friend, Tabin. Miss Lynn, late watching na po. Okay lang yan. Okay lang yan. Nakikita ba tayo bukas? Tawagan mo ako, Okay. Mel Rodelio Militante, ito pa. Late din ho ito. Mel, matatapos na programa natin. Dito, ngayon ka lang lumitaw. Mercy Ong is still watching. Malapit na eto na nga, Good night na, Kuya Ben Paipon. Madam Lynn, ingat po. Nauna na. Tama nga naman, good night time na mga kababayan. Tama-tama. Lumitaw si Ed Bausa at saka si Mel Rodelio Militante. Okay? Mga kababayan, bukas magkikita-kita tayo muli. Abel, I hope you're still there. Gusto ko sana magkausap po tayo. Gusto ko sanang pasok ka na dito at join us in our crusade. Panibagong krusada ito para sa panibagong buhay ng mga Pilipino. Okay? Sa lahat ng mga nakilahok dito po sa ating Your Honor Please for tonight. Maraming salamat po sa inyo. Bernard, more topics should tackle in your show. Dadamihan po natin ang topics pa. Actually marami pa akong topics dito Flexi work doon sa gobyerno natin at sa mga private enterprises. Meron pong nagpapanukala ng flexi work from home. May mga tumututol dito Pero if this is one way of saving for our people, makakasave po sila. While at the same time, nagagampanan naman po nila ang kanilang mga tungkulin in their own offices na wala pong sagabal. Bakit ito natin ipagbabawal sa kanilang work from home? Makakabawas pa sa traffic po yun I think this is one way of,
providing solutions to our problems of crisis, mga kababayan. Hindi pa po normal ang ating buhay. Ang ekonomiya po natin talagang pabagsak. Bagsak talaga. Because inflation is soaring high. Masyado na pong matataas ang presyo ng mga bilihin. Hindi na po tayo makagulapay. Dapat ito ang solusyonan ng ating gobyerno. They think about taxes, hindi po magbabawas Magdagdag ng buwis para daw may koleksyon. Panginoon ko po, ito ang iniisip ng gobyerno natin, economic managers natin, magdagdag ng buwis, pasanin ng bawat mamamayan. Singilin muna ninyo yung 203 billion pesos na real estate tax ni Bongbong Marcos. If you can do that, then meron na kayong moral ascendancy to collect taxes from the Filipino people. Without it, wag na kayong maningil. Thank you very much. So, bukas 8 o'clock hanggang alas 10 po ng gabi Mondays through Fridays. Tomorrow is Friday. Weekend na po natin. Magkikita tayo ulit, Ben Piper po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.